So, good day guys. So, we are back no sa ating for another sorting algorithm no. So, today we're going to discuss about the we're going to explain the difference we're going to differentiate the time the time process of this sorting algorithm, which is the merge, sort, and merge, sort, quick sort, at saka ang heap sort. So, let me try this muna. I-play yung ating merge sort. Uy, wait. Mali. May error tayo. So, we're gonna try to play lang, no? So po, lagyan natin tong mga example dito na nasa taas. 23, 8, 5, 59. Sige, yan lang muna. Then, try natin tong merge sort. So as you can see now, time taken by merge sort is 0 millisecond. So, tapos. So, why 0 milliseconds? So we have a method here called merge sort, no? And meron din tayo para sa merge. So, nag-initialize tayo dito ng array, no? Int left at saka int right. Then, nag-check tayo dito kung left is less than right. Kung left is less than right, then int mid, nag-initialize tayo dito ng our reference variable, which is mid, and assign natin yung left plus right minus left divided by 2. So, kibali, kumbaga, magkakaroon dito ng having by 2 sa ating array. No, meron tayo ditong merge sort, dalawang merge sort for our first and second halves, which is yung sa right at saka yung sa left. So, yung merge niya dito, yung left, mid, at saka right, no? So, and meron ditong para sa merge, array, left, mid, at saka right. So, yan, no? So, dito sa merge method, meron tayong int array, int left, int mid, at saka int right. So, meron tayo ditong dalawang variable na assign natin yung para sa n1 is yung mid minus left plus 1, at saka sa n2 is right minus mid, which is yung nasa gitna, no? So, okay, bali, yung minus niya yung nasa mid. So, meron tayo itong dalawang array na tinatawag natin left at saka yung sa right. And then, which is kumbaga, i-assign niya dun yung mga values ng ating yung dalawang yung mid left at saka yung right mid. I-assign niya sa left at saka sa right. Yung n1, yun yung mid yun yung nasa left. And then yung R, which is yung R array natin, is yung nasa right. So, system.array copy array left L 0 and N1. So, dito guys is bali, kakopy niya yung na-merge niya na kung may copy niya yung na-merge niya na sort, sa main array, no? Kasi magkaiba kasi yung left array, right array, at saka yung ating array, at saka yung array natin. So, nag-initialize tayo dito ng int I is equal to 0, j is equal to 0, and int k is equal to left, no? So, tsaka yung may inner while loops tayo dito para sa sorting process.
So, yun nga guys. Bali, sa merge sort is, sinesort niya yung dalawang, merge niya yung array natin into two halves. And then, na-arrange niya increasingly yung ating elements. And the same type sa other algorithm, yung maliit nasa left and yung malaki nasa right. So, that is it how it works guys. So, sa quicksort naman, so, pinlay ko muna yung program, no, para sa quicksort. And then, naglagay tayo ng indexes, which is yung 12, 45, 23, 8, 5, 99, at saka 14. So, as a result, time taken by quicksort is still 0 ms, no? So, pakita natin yung code. Sin-adds na to. Pasensya na guys ha. So, 0 ms pa rin, no? Siguro sa Hipify, parang ganoon pa din. So, dito sa ating quicksort, para dito sa ating quicksort, no? So, nag-initialize dito ng array, dito ng array, low at saka high. Tapos checking tayo if low is less than high. If low is less than high, nag-initialize dito ng partition, which is ang array, low at saka high sa ating pi variable, pi reference variable. So, explain ko lang, no, yung quicksort is, bali, di-divide niya, bali, magkaroon siya ng partition, partition method para sa right at saka sa left. So, kung kukuha tayo ng, mamimila tayo ng pivot, you always choose yung pinaka last element or last index ng ating array, no? So, for example, yung last index natin is 70, tapos yun yung ating magiging pivot, no? Kumbaga, yun yung magiging gitna ng ating partition. So, yung sa left side ng ating partition is pipiliin niya doon yung mas less than 70 sa ating array list, kumbaga list ng ating array. Tapos yung sa right side naman, yun yung mga greater than sa ating pivot, which is yung 70, no? So example lang yun yung kagaya kanina, no, yung apply natin. So ayun nga, may partition tayo nangyari dito. So papartition niya yun hanggang sa yung ating pivot is magiging kumbaga wala na siyang kumbaga traversed na yung kanyang array, no? So meaning nun is kumbaga wala na siyang ibang ma-partition, no? Kasi is either dalawa or tatlo na lang yung, or isa na lang yung yung element. So hanggang sa ma-partition niya yung isa hanggang sa magiging dalawa or tatlo or isa na lang yung magiging sa loob ng array, no? And then yung resulta nun, yun na yung magiging array. Bali pagko-combine na yung sa left and right na mga partitions, and then increasing pa din yung result, no? So yun lang yung sa ating quicksort, no? From the word itself, quicksort
no, algorithm. That's it. So dito naman sa ating heap sort algorithm. So nakikita natin dito, same pa din siya sa, almost the same pa din siya sa ito sa ating quicksort. So kaso lang, magkakaroon dito ng diagram, para siyang 3 diagram, no? Para siyang 3 diagram, para siyang pyramid sa taas, nag-umpasa yung algorithm hanggang sa, tapos may dalawa siyang parang roots, hanggang sa pababa. So natry natin yung program, no? So yung kanyang time is 0 milliseconds pa din, no? So yun nga. So ang dito is for example, meron tayong try natin i-play yung program natin. 12, 45, 23, 8, 5, 29, 14. So heap sort. So yan, no? So 0 milliseconds pa din, no? So yun nga, nagiging heap sort siya kapag yung first element, yung first index is nasa taas, and then yung second, third index is yun yung nasa left, yung second index is nasa left at saka right hanggang sa pababa, no? Para siyang pa-zigzag na pattern hanggang sa last element niya is yung pinakababa. And then sa left, hanapin nyo yung small value na element, and i-swap niya sa first root niya, which is yung sa taas, no? Kung meron. So kaya siya tinatawag na heap sort. And meron tayong heapify dito, no? Para kung mas large yung mas mataas yung value na nasa itaas na root, tapos yung sa baba is maliit, i-swap niya yun and i-swap niya yun sa taas, and then yung larger number is mapupunta sa ibaba, no? And then if a swap occurs, no? So syempre yung ating sub-tree maapektahan din. So bali, kung may swap siya sa taas, and then pag makita na mas greater value na sa taas, is mag-swap din siya hanggang sa pinaka-itaas ng ating root, no? So parang ganun lang, no, para sa ating heap sort. So kaya madali lang yung process niya in terms of sa kanyang time ng kanyang progress ng kanyang pag-swap hanggang sa mabuo yung ating increasing order ng ating array elements. So ganun yun para sa ating heapify, no? So yun. At saka dito naman sa ating measure sorting time. So kibali, may measure niya dito yung ating mga sorting algorithms, no? So may tayong system.nanotime, no, to measure the length ng ating pag-sort sa ating mga arrays, no? Convert to milliseconds. So syempre milliseconds yung ating conversion ng ating time. Then sa ating main method, syempre call natin yung methods dito sa ating switch case, which is yung measure the sorting time
of our arrays of our merge sort, quick sort, heap sort. So yun. And dito meron tayong for loops sa ating array length, no, in order to display the to parse the indexes given by the user. So yun lang muna, no, for this video, and thank you for watching this.